Oy, gaga, nakapatay tayo ng mga aswang, no? Hindi yan aksidente. At kung ako rin sa'yo, uuwi na ako kung ayaw mong gawin ka naming lechon. Pugutan ng ulo matandang yan ngayon din! Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Ito na naman po ang inyong kabanong na magbibigay sa inyo ng isang napakagandang kwento mula sa isang liham galing sa ating isa sa mga kabangers. At ito, ang kanyang kwento. Kabano version 2.0. Isang gabing nabalot ng takot at pangamba ang baryo namin dahil sa isang pangyayari. Tinangay kasi ng isang kakaibang asong anak ni na Kuya Vien at ng asawa niya at mga kapitbahay namin. Ang sabi ni Lola, hindi raw yun basta mabangis na hayop lang. Aswang daw yun. Nung una, akala ko'y hindi totoo. Pero pagkatapos ng pangyayaring yon, nagsimula na nga silang umatake at mambiktima. Noon lang ako nakakita ng mga aswang na kung tawagin ay kiwig. Dahil sa takot ng mga tao, lumapit na sila sa aming pamilya para supilin ang mga aswang. Dahil matanda na ang lola ko, napilitan akong humalili sa kanya. Manunugis kasi ang lola ko noon. Hindi madali ang labanan ng mga aswang, kabanong. Pero nagkaroon ako ng tapang at dahilan nang si lola na ang nanganib. At isasalaysay ko sa inyo kung paano namin siya iniligtas katuwang ang pinsan kong si Alexis. Lola! Lola, gising! Gumising kayo ni Alexis! May problema po sa kapitbahay! Ano ba yung ingay mo, Vi? Anong sinasabi mong problema, ha? Ano ba yan? Inaantok pa ako eh. Sumama na lang po tayo kay Kuya Vien. Nagkakagulo po ang ilan nating kapitbahay malapit sa kakahuyan. Tara na po! Teka! Huwag mo naman akong hatakin! Kaya ko pang maglakad. Batang ito talaga. Ay nako, masisira ang beauty rest ko nito eh. Bakit kasi sumama pa ako? Di bumalik ka sa bahay. Puro ka reklamo. Diyos ko, ano bang nangyayari dito? Bakit may mga dugo? Agad ikinuwento sa amin ni Kuya Vien ang nangyari sa anak nilang bagong silang, kabanong. Napasarap daw ang tulog nila at hindi na malaya ng pagpasok ng isang aso. Nagulat at nagising na lamang daw sila nung umiiyak ang bata at sinakmal ng aso sa binti. Saka tinangay sa loob ng kakahuyan. Sobrang bilis daw tumakbo ng aso na yon at hindi nila naabutan. Wala din kaming nagawa ni na Lola kundi ang makaramdam ng awa kila Kuya Vien. May iilang mga kalalakihan pa ang humabol sa aso pero bigo silang makita ang bata. Pagkatapos ng pangyayari na yon, umuwi na kaming lahat sa kanya-kanyang bahay. Kaloka naman ang nangyari. Bakit kasi hindi man lang nila sinicure ang kaligtasan ng anak nila? Anong klase silang magulang? Duh! Oy, ikaw na bakla ka. Kung makapagsalita ka dyan, baka mamaya may makarinig sa'yo. Walang may gusto nang nangyari. Paawat na kayong dalawa. Baka mamaya ay magkapikunan na naman kayo at saan pa umabot. Walang dapat sisihin sa nangyari. Kawawa naman si Kuya Vien at ang asawa niya. Sana mabigyan ng hustisya ang anak nila. Kung meron lang sana tayong magagawa. Ay nako, wala. Wala tayong magagawa sa totoo lang. Hindi naman natin alam kung anong klaseng aso yung lumapa sa anak nila eh. Sa tingin ko hindi lang basta aso ang lumapa sa anak nila. Nakakasiguro akong aswang nakiwig yon. Lola, huwag kang magbiro ng kanyan ha. Hindi naman totoo ang aswang eh. Paano mo naman po nasabi na aswang ang aso na yon, La? Aba, isa akong albularya. Kahit papaano, gumagana pa din ang malakas kong pakiramdam, mga apo. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ito nangyari sa baryo natin. Ay nako, wag naman sanang masundan ang pangyayari na yon.
Ilang linggo matapos ang insidenteng yon, nabalitaan namin na may nakitang bangkay ng isang buntis malapit sa kakahuyan. Wakwak ang tiyan at lasog-lasog ang katawan. Wala ng mga mata at bituka. Akala namin aksidente lang o kaya mga mababangis na hayop ang sumalakay. Pero sa kabila ng tahimik na mga gabi, may mga nagaganap na hindi namin maipaliwanag. At sa pagsikat ng araw, meron na namang biktima. Buntis at bagong silang na sanggol ang palaging biktima sa aming baryo. Kaya nagbigay sa amin yun ng kilabot tuwing gabi. Mga bandang 10:00 ng gabi, pauwi na kami ni na Lola at Alexis sa bahay. Galing kami noon sa handaan sa kamag-anak namin dahil merong may birthday. Saktong naroon na kami sa krus na daan nang may masalubong kaming isang malaking aso. Nung mapahinto si Lola, napahinto din kami at nagtaka dahil nakipagtitigan siya sa malaking aso. Huwag kayong umalis sa likuran ko. Delikado ang aso na yan. Ew! Kadiri ang laway, tumutulo! Parang asong ulol yata yan eh. Kanino ba yung aso na yan? Shoo! Buisit na asong to. Dito pa talaga huminto sa dadaanan natin. V, paalisin mo na yung aso na yan. Nilalamok na ako dito oh. Bakit pa ayaw umalis niyan dyan? Saka parang may isip ang tao na yan. Kung titigan parang tao lang eh oh. Umalis ka at huwag mong pakialaman ang mga apo ko. Alis! Ayaw mo pang umalis na aso ka? Saglit at kukuha ko ng pamalo. Nung makadampot ako ng sanga, saka lang kumaripas ng takbo yung aso. At nung makauwi na kami, saka ko naalala yung pagkausap ni Lola sa hayop na yon. Dahil may mga kapitbahay na nakatambay sa amin, kinuusap sila ni Lola. Hindi na ako lumapit dahil mukhang importante ang pinag-uusapan nila. Hinintay ko na lamang makaalis sila Kuya Bien at saka kausapin si Lola. Walang imik na pumasok si Lola sa loob ng bahay na parabang malalim ang iniisip. Tumabi ako sa kanya at tinanong kung ano ang problema. Agad niyang sinabi sa akin ang mga napag-usapan nila. Humingi daw ng tulong sa kanya ang mga kapitbahay kung ano ang dapat gawin sa mga nangyayari sa aming lugar. Ano naman po ang sabi mo sa kanila? Sinabi kong maglagay na lang sila ng pangontra palibot sa mga bahay nila. Yun lang ang pwede nilang gawin. Wala na akong ibang alam eh. Saka ang balak nila hanapin ang aswang nakiiwig. Saan naman sila magsisimulang maghanap? Sa tingin mo po ba titigil na ang kiwig dahil sa mga pangontra, Lola? Sapat yon, pero hindi habang buhay. Hanggat naririto sa baryo ang kiwig na aswang, hindi tayo ligtas lalo na ang iba. Lola, baka po may iba pang paraan na dapat nating gawin. Bakit hindi po tayo magkaisa at magtulungan lahat para mahuli ang kiwig na yun? Pwede ang iniisip mo, Apo. Pero hindi ko maipapangako na makakatulong ako. Masyado nang mahina ang tuhod ko. At naisip kong magpalitan lahat ng kalalakihan sa pagbantay sa gabi. Yan na lamang po ang ating layuning lahat. Magkaisa sa gabi para sa pagbabantay. Layunin nating lahat na mahuli ang kiwig. O tapos, kapag nahuli nyo, anong gagawin nyo? Papatayin nyo? Anong nyo? Baka tayo. Hoy, ikaw umayos kang baklitos ka ha. Tutulong ka sa amin sa pagbabantay sa gabi at paghuli sa aswang. Paalala ko lang sa inyo, wag niyong dudungisan ang mga kamay nyo kapag nahuli ang aswang. Ang layunin lamang natin ay tulungan ang mga kapitbahay na nawalan ng mga mahal sa buhay. Sila ang magdidesisyon kung ano ang gagawin sa aswang. Handa po akong tumulong sa kanila, Lola, at hindi ko makakalimutan ang layunin natin. Alam nyo, nagpapakahirap pa kayo ni Lola eh. Di ba albularya ka, Lola? Nabanggit mo sa amin dati ang tungkol sa kaibigan mong Engkanto. Bakit hindi tayo humingi ng tulong sa kanya? Mindset ba? Mindset? Mabuti may mindset kang ganyan. Akala ko kasi puro kalandian lang ang alam mo. Ay siya, tama na yan. Basta na pag-usapan na natin ang dapat gawin. Bukas na bukas din, V. Pupuntahan natin sila Bien at sasabihin sa kanila ang layunin natin. Sige po, Lola. O siya, mauna na ako matulog sa inyo.
Good night, everyone! Nakakainis talaga yung baklang yun. Parang baliwala sa kanyang nangyayari sa baryo. Sana siyang unang lapain ng aswang. Vi, hayaan mo na ang pinsan mo. Hindi ka na nasanay sa kanya. Saglit lang at tatawagin ko lamang ang kaibigan kong engkanto. Nakasunod lamang ang tingin ko sa ginagawa ni Lola. Hindi ko marinig ang sinasabi niya, pero bumubuka ang bibig niya na parabang hangin lang ang nakakarinig sa kanya. Maya-maya pa noon, isang malakas na hangin ang umihip sa loob ng bahay. Isang malaking ibon ang lumundag sa labas ng bahay at biglang nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag. Iniluwano ng isang gwapong lalaki. Mahaba ang buhok at sobrang puti ng balat. Nakakasilaw din ang kanyang kasuotan na purong puti. Nakakatakot lang ang kanyang mga matutulis na tenga. Magandang gabi, aking kaibigan. Masaya akong nagkita tayong muli at batid kong may kailangan ka sa akin, tama ba? Pasensya na kung naistorbo pa kita ng ganitong oras. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa amin, Lloyd. Ngayong batid mo ang kailangan namin, hindi ko nasasabihin sa iyo kung ano yon. Sana'y matulungan mo kami. Pakiusap, humihingi kami ng tulong sa iyo. Hindi sapat ang kaalaman namin kung paano malalabanan ng aswang. Wala kaming sapat na armas para protektahan ang sarili sa kanila. Madali lang akong kausap. Pero sinasabi ko na kagad sa iyo ang problema ng mga tao ay hindi ako makikialam. Pero bibigyan ko kayo ng gamit na sandata. Ang layunin ko lamang ay magbigay ng kagalingan sa mga taong may sakit sa pamamagitan mo, Ivana. Pero sa isyu ng aswang at tao, labas na ako doon. Naiintindihan ka namin. Sapat na sa amin ang magkaroon ng matibay na sandata panlaban sa aswang. Wala na kaming ibang layunin kundi mahuli ang aswang na yun at maparusahan sa kasalanan niya. Magaling kung ganon. Hanga ako sa iyong tapang V, kahit babae ka lamang. Tulad ka din ng iyong lola na handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. At ngayon, nakikita kong karapat dapat mapunta sa iyo ang isang halaman na may waga at ang isang baston na yari sa kamagong. Halos lumuwa ang mga mata ko sa nakita ko, Kabanong. May isang halaman ang lumitaw sa kamay ni Lloyd at sa kabila naman ay isang baston na katamtaman lang ang haba. Ibinigay niya yon sa akin ng walang pag-aalinlangan. Anong mga ito? Papaano ko ito magagamit? Makapangyarihan ng dalawang yan na kung titingnan mo lamang ay isang ordinaryong mga gamit. Ang isang halaman na yan ay ang makabuhay na merong matinding lason. Ang isa naman na yan ay ang kamagong. Nangangati yan sa gitna at nagiging dalawa. Yan ay nagiging matalim na espada. Sapat na ang dalawa na yan para makamit nyo ang layunin. Huwag kang mag-alala dahil sagad yan sa basbas ko. Hindi ako makapaniwala. Pero maraming salamat sa binigay mo na ito. Hayaan mo't iingatan ko to. Salamat, kaibigan, dahil hindi mo ako binigo. Matanda na kasi ako kaya hindi ko na kayang makipaglaban pa. Naintindihan kita, kaibigan. Ipaubaya mo na lang ang lahat sa apo mo. Nakikita ko ang kakayahan niya at ang lakas niya. Mas magiging malakas siya kapag nagkaisa sila ng ibinigay ko. Hangad ko na magtagumpay kayo sa inyong mga layunin. Salamat, aking kaibigan. Hindi naging madali sa akin ang pag-aralan ng tamang paggamit ng ibinigay ni Lloyd na sandata. Nagkasugat-sugat din ang kamay ko sa pag-iinsayo araw-araw gamit ang makabuhay at baston. Hanggang sa unti-unti ko yung natutunan. Sa totoo lang, mabigat ang makabuhay at ang baston na kamagong. Kaya minsan nangangalay ang braso ko. At sigurado kong kapag tumama sa katawan ng aswang ang sandata ko, maaaring magdurog ang buto nila. Katulad ng napag-usapan namin nila Lola, sumang-ayon ang lahat ng taga-baryo sa layunin namin ni Lola. Kaya naman gabi-gabi, nagbabantay ang mga kalalakihan sa bawat kanto at labas ng bakuran nila. Dahil maraming naiwan sa aking paninda na kakanin, naisipan kong ipamigay yon sa mga lalaking nagbabantay. Kasama ko noon si Alexis. Hanggang sa may narinig kaming sumisigaw na isang babae sa panglimang bahay.
Tumakbo kami ng mabilis kasama ng ilang kalalakihan. At doon namin nakita sa itaas ng bubong ang isang pusang kulay itim. Kinakalkal nito ang bubong ng isang bahay na kung saan may batang umiiyak. Pula ang mga mata ng pusa na yon. Mabilis na lumundag sa amin ang pusa habang nakaamba ang matutulis nitong kuko. Agad akong umikot at nagpakawala ng isang malakas na sipa. Bumulusok sa lupa ang pusang itim hanggang sa naging isa itong baboy. Isang papalapit na bangkawang tumama sa tiyan ng baboy at tumagos yun sa kabila. Para siyang isang lechon na baboy. Nakita namin kung paano naging isang tao ang baboy na yon. Aswang nga ang isang ito. Magbatsyag tayong lahat. Baka nasa paligid lang ang ibang kasamahan nito. Minsan, halika na umuwi na tayo. Kamatsugi pa ako dito eh. Umuwi ka kung gusto mo. Kailangan ako ng mga tao. Saka pwede ba, Alexis? Maging lalaki ka naman kahit ngayon lang. Para may ambag ka sa lipunan. Ang harsh mo sa akin ah. Oo na, tutulong na ako pero ngayong gabi lang ako magiging lalaki. Pagkatapos ito aalis na ako sa baryong ito. Agad kong kinuha sa bewang ang nakapulupot na makabuhay. Iwinasiwas ko yun sa hangin. Isang malaking aso ulit ang lumipad sa ere. Nakaiwas ako sa matatalim nitong kuko. Isang malakas na hagupit ang pinakawalan ko gamit ang makabuhay na halaman. Paglapat sa balat ng aso, hindi lang ko yun. Nakita kong may mga laman at balat pang sumama sa tinik na makabuhay. Biglang nangisayang aswang na kiwig. Bumula ang bibig at tumirik ang mga mata. Nakita ko nakikipaglaban na din ang iba kong kasamahan sa iilang mga aswang. Si Alexis naman, panay lang ang sunod sa likuran ko at kapag may nagtatangkapang bumangon sa kalaban ay hinahampas niya ang ulo at nawawala nito ng malay. Ilang saglit pa ay may mga aswang na ang nagsisilabasan mula sa kung saan. Pakiramdam ko parang hindi sila nauubos. Ibinigay ko kay Alexis ang makabuhay na baging at saka tinakbo ang dalawang aswang. Sinalubong din nila ako ng magkabilaan na suntok pero agad din akong yumuko. Kasabay noon ang pagwasiwas ko ng baston. Tumalon ako sa ere at hinati sa dalawa ang baston sabay hampas ng malakas sa likod ng aswang. Ramdam at dinig na dinig ko ang pagtunugan ng buto nila. Kaya naman napahayaw sila sa sakit. Habang nakatalikod ako noon, bigla na lang may umatake sa akin sa likuran. Naramdaman ko ang paglapat ng isang kamao sa tagiliran ko. Napalhod ako sa tindi ng sakit. Pag-angat ko ng tingin, isang lalaki ang nakangisi sa akin ng nakakaloko. Sino ka? Ang lakas ng loob mong kalabanin ako at ang kampon ko. Mabuti bang umalis na kayo? Tayaan nyo na lang kami sa plano namin. Ay, sino ka naman para paalisin kami sa lugar na ito? Sa'yo ba ito? Tarantado na to. Ngayon lang kita nakita rito. At ang iba mong kasamahan. Sigurado akong mga dayo lang kayo ng mga aswang na gustong mamirwisyo. Ang galing mo manghula, bata. Kung ako sa'yo, uuwi na lang ako. Magtatago sa loob ng bahay. Hayaan nyo na kami sa gusto namin. At kung ako rin sa'yo, uuwi na ako kung ayaw mong gawin ka naming lechon. Kahit anong mangyari, hindi kami aalis dito. Ha, matapang kang babae ka ha. Pwes, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Pagsugod sa akin ng lalaking yon, kumilos din ang iba niyang kasamahan. Nagsipalit sila sa nakakatakot na anyo. Malalaking pusa at aso pero sa tuwing tinatamaan sila ng sandata ko, namamaluktot sila sa sakit. Isang malaking pusa at aso ang humarang sa akin. Pinagitnaan nila akong dalawa. At saka dinamba, kaya lang mabilis akong nakaiwas kaya silang dalawa ang nagkasalpukan. Agad kong iwinasiwas ang baston sa ere. Tumutunog pa yun. At malakas na hinampas ko ang tiyan ng isa. Mabilis kong nahati ulit sa dalawa ang baston at agad na hinampas sa ulo ng aso. Sumisirit ang dugo nito at nagkahiwalay ang ulo pagbagsak sa lupa. Napangiti ako nang makitang naging espada ang dalawang baston sa tuwing tatama yon sa katawan ng kalaban. Oh, bakit kayo umatras? Natatakot na ba kayong maubos?
May pinaplano ang mga yan, sigurado ko. Mukha pa lang nung isang yan, wala na akong tiwala. Mga wala talaga kayong silbi. Umatras kayong lahat. At kayong mga tao, isinusumpa ko na babalik kami. Hindi ako umaalis sa isang baryo na hindi nagagawa ang gusto ko. Sige, bumalik ka! At ipinapangako din namin na magkakaisa kaming lahat para mahuli ka. Kaya ngayon palang umalis ka na rito at huwag ka nang bumalik! Hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. Mga mahihinang nilalang kayo na maaaring panalo kayo ngayon. Pero sa susunod na pagkikita natin, sinisigurado kong sa akin ang huling halakak. Natuwa na lang kaming lahat sa papalayong mga aswang. Hahabulin pa sana ng ibang mga kasamahan ko ang mga tumatakas na aswang, kaya lang pinigilan ko sila. Bigo kami sa layunin namin na mahuli ang mga aswang, pero hindi na masama dahil may mga napuruhan din sa mga kalaban. Bago kami umuwi ni Alexis, tinulungan pa namin ang mga kapitbahay na gamutin ang natamong sugat ng mga kasamahan namin. Paghahandaan natin ulit ang kanilang paglusob. Huwag tayong makampante na natalo natin sila. Maging maingat at mapagmatsyag tayong lahat. Dahil hindi natin alam kung ano pa ang magagawa nila. Tama si V, kaya wag muna tayong magsaya, no? Simula pa lang ng laban natin sa kanila. Layunin natin lahat na protektahan ng isa't isa at ang maparusahan ng mga yon. Sayang lang at hindi natin nahuli yung pinuno nila eh. Nakaisip ako ulit ng paraan. Sa susunod na pag-atake nila, ang kanilang pinuno ang pupuntiryahin natin. Kapag nasa kamay na natin ang pinuno nila, sigurado akong hindi kikilos ang ibang mga aswang. Dahil hawak natin sa leeg ang kanilang sinusunod na pinuno. Magandang plano yan, pinsan. Para lang silang mga puno. Kapag pinatay natin ang ugat, mawawalan din ng buhay ang mga sanga nito. Hindi tayo hahantong sa pagpatay, Alexis. Narito lamang tayo para tulungan ang mga taga-baryo. Anong masasabi mo sa mga tsugi natin? Oy, gaga, nakapatay tayo ng mga aswang, no? Hindi yan aksidente. Iba ang sinasadya sa hindi sinasadya, Alex. Nakapatay man tayo dahil yun sa pagpoprotekta sa ating sarili. Ay nako, mauna na nga akong umuwi. Bahala na nga kayo dyan. Eto makabuhay mo. In fairness ang ganda ng sandata na yan Sabay na tayo. Mabuti naman at alam mong gamitin ng makabuhay. Hindi naman ako bobo, no? Saka, nakita kaya kita kung paano gamitin yan. Ay pero, may iba tayo ng usapan. Sa tingin mo, babalik pa ang mga aswang ngayon? Hindi ko alam. Pero maging handa tayo palagi dahil hindi natin alam kung kailan sila babalik. Baka mamaya sumalakay sila habang natutulog tayo. Maaga pa lang ay naglako na ako ng paninda kong kakanin sa labas. Habang nagpapahinga ko noon sa isang tindahan, narinig ko ang usap-usapan ng mga tambay na meron daw nawawalang sanggol. Kinutuban ako dahil iisa lang ang nasa isip ko. Isang gabi pa lang ang lumipas, sumasalakay na ulit ang mga kiwig at ang mas malala pa, hindi na sila sa baryo namin namimirwisyo. Kahit na ganoon, nakaramdam ako ng awa sa mga tagalabas dahil sila na naman ang pinupuntirya ng mga aswang. Bandang 6:00 ng hapon, sabay na kaming umuwi ni Alexis. Nagkatinginan kami dahil may narinig kaming nagsisigawan. Kumaripas kami ng takbo. Papalapit na sana kami noon sa bahay nang may sumalubong sa amin na isang lalaking pula ang mga mata. Hinawakan ko ng mahigpit ang basket sa kamalakas na hinampa sa mukha ng lalaki. Agad namang sinundan ni Alexis ng suntok sa mukha ang lalaki. Umuwi ka sa bahay at hanapin si Lola. Siguraduhin mong ligtas siya at mukhang nagkalat ang mga aswang kahit saan. O sige, ako nang bahala kay Lola. Basta mag-iingat ka ha. Oo nga pala, bago ka pumunta sa akin, kunin mo sa ilalim ng kama ko ang baston. Saan ko ba palagi mong dala yon? Naku naman nakakainis ka talaga. Makabuhay lang ang dala ko. Sige na, umuwi ka na. Pupuntahan ko lang ang iba nating mga kapitbahay. At huwag ka nang magreklamo. Naghiwalay na kami ni Alexis ng tinakbuhan. May mga nakakasalubong din akong mga kapitbahay ko na nagsisitakbuhan papalayo habang bitbit ang mga anak nila. Habang tumatakbo ko noon, may narinig akong umiiyak na batang tumatakbo papunta sa gawi ko. Hinahabol siya ng isang baboy na kulay itim. Isang malakas na latigo ang ginawa ko sa baboy na yon.
Nakita kong may mga tinik na lumalabas sa makabuhay at naiwan yon sa katawan ng baboy. Biglang naging tao ang baboy na itim at nangisay habang bumubuna ang bibig. Sakto naman na dumating si Alexis. Namilog pa ang mga mata ko nang makitang kasama niya si Lola. Lintik! Bakit sinama mo si Lola? Si Lola kasi ayaw niyang magpaiwan sa loob ng bahay. Daw kasi bigla na lang may aswang na pumasok sa loob tapos patayin siya. Mga apo, mas ligtas ako dito sa labas habang kasama kayo. Diyos ko po, bakit nangyayari ito sa atin? Lola, mas mabuti pong gawin ninyo magtago kasama ang ating mga kapitbahay. O siya, sige. Mas mainam nga yun. Pero papaano kayo? Makakaya nyo bang talunin ang mga aswang? Magtutulungan naman kaming lahat para mahuli ang pinuno nila. Huwag niyo po kaming isipin, Lola. Sige na, magtago na kayo at huwag lalabas hanggat hindi ito natatapos. Tumakbo kami ulit ni Alexis papunta kila Kuya Vien. Nakita namin kung paano sila makipaglaban. Marami na din ang nalaga sa mga aswang. Akmang lalapit na sana kami kila Kuya Vien nang may isang aswang kaming nakita sa itaas ng puno ng bayabas. Iwinasiwas ko ang makabuhay at hinagi sa aswang. Pumulupot ang dulo na makabuhay sa leeg ng lalaki at hinila ko pababa. Agad namang pinukpok ni Alexis ng bato ang ulo ng lalaki at nawalan nito ng malay. Dahan-dahan naman kaming naglakad ni Alexis sa likod ng mga nagsisita-asa na damo. Ew! Iyak! Iyak! Ang malas naman! My gosh! Ang bago kong sleeper! Nasira! Shh! Pwede ba huwag kang maingay? Ipirmi mo nga yung katawan mo, Alexis. Para kang bulate na binudbura ng asin eh. Sino bang hindi mag-ingay kung makakaapa ka ng ebak, ha? Sige nga, ikaw nga dito. Sino bang lintik na umebak dito? Ay, naku talaga. Alam mo, narito na tayo sa sitwasyon na mahirap pero hindi ko inaasahan na makukuha mo pang magpatawa. Ay nako, kapag sinuswerte ka nga naman. Hayaan mo insan, pera ang kapalit niyan. Wisit talaga! Wisit! Ano ng plano? Tatayo ka na lang dyan at magpipigil ng tawa? Sa tingin mo matatapos ang gabi na ito sa kakatawa mo? Halika na, tumingin ka kasi sa dinadaanan mo. Saka ayun oh, nakikita mo ba ang nakikita ko? Ang ano ba? Nasa likod ng punong nara si Jigs. Bahag din ang buntot ng isang yun eh. Paano niya nasisikmura na makita ang kasamahan niyang namamatay habang siya nakatayo lang doon? Agad na kaming lumabas ni Alexis sa pinagtataguan. Nagsama-sama kaming lahat ng mga taga-baryo Masaya sa isang pwesto. Nasa harapan din namin ang ilang mga aswang. May isang lalaki ang sumugod sa amin at ako ang pinuntirya niya. Napatras ang iba kong kasamahan nung iwinasiwas ko ang baston sa hangin. Masyadong maliksi ang aswang na kalaban ko. Lahat ng tira ko ay naiiwasan niya hanggang sa dumaklis ang kamao niya sa aking panga. Ako naman ang sumunod na umatake. Magkasabay kong hinampas sa lalaking aswang ang baston ko. Sa sobrang bilis ng kilos ko ay hindi nakaiwas ang lalaki. Akmang susugod na sana ako nang bigla kong marinig ang boses ni Lola. Nakita kong hawak siya ng isang aswang habang hinihila papunta kay Jigs. Lola! Magaling! Akala ko'y mabibigo na naman ako sa pangalawang pagkakataon eh. Hindi ka patas makipaglaban! Bakit kailangan mo pang gamitin ang lola ko? Kawalan mo ang lola namin. Walang yaka talaga. Mga apo ko! Ayos lang si Lola! Huwag niyo akong isipin! Pakawalan mo siya at harapin kami! Ang kapal ng mukha mo gawin sa amin ito! Isa ka lang dayo sa lugar namin! Hindi ko gagawin yun, pero sa isang kondisyon. Aalis kayo at kami ang papalit sa lugar na ito. Hayaan niyo kaming gawin lahat ng gusto namin. Apo! Huwag kayong makinig sa kanya! Ang layunin lamang natin, ang dapat ninyong gawin, wala nang iba! Tumigil ka, tanda! Kung ayaw mong patayin kita sa harapan ng mga apo mo. Tara na mga kasama, lisanin natin ang lugar na ito.
Kinabahan ako nung biglang pumasok sa loob ng kakahuyan ng mga aswang kasama si Lola. Kaya naman sumunod din kami. Nakakabinging katahimikan ang nasa loob ng kakahuyan na yon. Pero ramdam kong nagtatago lamang ang mga aswang sa likod ng mga malalaking puno. Isang malaking pusa ang lumundag sa likuran namin at nilapa ang isa naming kasamahan. Agad namang nilusob yon ng isa ko pang kasama. Lumabas ka dyan! Huwag ka magtago sa palda ng lola ko! Akala ko ba isa ka matapang pero bag naman pala ang buntot? Sinong may sabing bagang buntot ko? Duwag ka! Saan mo tinago ang lola ko? Pakawalan mo siya habang nagtitimpi pa ako sa'yo! Lumabas ang matanda, mga kasama ko! Sa akin ang gabing ito. Walang makakalis ng buhay dito kahit ni isa sa inyo. Huwag kang pakakasiguro! Masyadong madilim sa ilalim ng kakahuyan at medyo nahihirapan akong aninagi ng mga kalaban, lalo pa at nagpalit sila ng anyong hayop na itim ang kulay. Hanggang sa nagkagulo na kaming lahat. Kanya-kanya kaming diskarte kung paano mapapatamaan ng kalaban. May konting liwanag naman na nanggagaling sa buwan pero hindi yun sapat para makita namin ang kilos ng mga kalaban. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at pinakiramdaman ng mga yabag na papalit sa akin. Bigla akong lumuhod sa lupa saka iniyuko ang ulo. At sabay na hinampas ang dalawang kalaban na papalapit sa akin. Kaya lang, hindi ko nabantayan ang isa pang nilalang na papalapit. Nakaramdam na lang ako ng hapdi sa aking tiyan at ang pagtulo ng dugo mula sa sugat ko. Sunod-sunod ang naging pag-atake ng isang aswang sa akin. Dahil iniinda ko ang sugat na natamo, hindi ako makakilos na maayos. Bawat tira ng kalaban ay hindi ko maiwasan. Isang malakas na sipa ang tumama sa aking tiyan kung saan banda ang sugat ko. Pero bago ko tumilapon sa lupa, naramdaman kong nahagip ng baston ko ang kalaban. Ah, ang daliri ko! Visit na babae ka! Ah! Akala mo panalo ka na? Diskarte ang kailangan sa labanan! Ang dilim naman! Wala ba tayong dala na flashlight dyan? Hindi ako makakapahig na matalo ko. Walang sino man ang makakatalo sa akin. Hindi talaga kayo magtatagumpay dahil alagad kayo ng kasamaan. Kaya ang mabuti pa, umalis ka na kung mahal mo pa ang buhay mo. Hindi! Wag! Nakikiusap ako sa iyo, aking kaibigan! Iligtas mo kami! Ang madilim na kakahuyan na yon ay biglang nagliwanag ng sobrang nakakasilaw. Kaya napatakip kami ng aming mga mata. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga kasamahan ko na hulihin si Jigs. Tinutukan nila ito ng mga bangkaw para hindi makakilos. At biglang lumabas na nakakasilaw na liwanag si Lloyd mula sa likuran ng aswang na umahawak kay Lola. Nakita ng mga mata ko kung paano naging bato ang lalaki. Kinumpas ni Lloyd ang kanyang kamay at lumutang siya sa ere. Ha? At sino ka naman? Bilang isang engkanto, binibigyan ko kayo ng isang pagkakataon na mabuhay. Lisanin niyo ang baryong masaya. Kung ayaw niyong isumpa ko kayo. Ayan! Tama yan! Sige! Isumpa mo sila! Akala mo ba mapapasunod mo kami sa gusto mo? Hindi ako lilisan dito! Kung ganon, tanggapin ang aking sumpa at kaparusahan. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, isinusumpa ko kayo mga kiwig na aswang ay maging bato na estatwa dito sa ilalim ng kakahuyan. Ha? Anong nangyayari sa akin? Hindi! Hindi to pwede! Pwisit! Oh, lalasa mangha! Saksi kaming lahat na naroon sa kakahuyan kung paano naging bato ang mga aswang na kiwig. Pero ang iilan sa mga aswang ay tumakas at piniling magbagong buhay. Samantalang si Jigs naman ay hindi. Mas nanaig sa kanya ang kasamaan. Ay, salamat naman at dumating ka, aking kaibigan. Alam kong sinabi ko sa inyo na hindi ako makikialam. Pero hindi ko kayang tiisin ang kaibigan ko na malagay sa panganib. Salamat sa pagtulong mo. Tatanawin namin itong malaking utang na loob. Wala yon. Handa naman akong tumulong basta mabuti lang ang layunin. Magpapaalam na ako sa inyo. Totoo ba talaga yon?
Nakisampal nga ako, pinsan. Aray, naman tinutuo. Sabi mo kaya? O siya mga kasama, umuwi na tayo. Tapos na ang laban at tagumpay tayo sa ating layunin. Tahimik na ulit ang baryo masaya. Salamat sa pagtutulungan ninyong lahat. Ilang linggo ang lumipas simula nang makabangon kaming lahat sa nangyari. At ilang pangyayari din ang hindi namin inaasahan. Namatay si Lola Ivana dahil na din sa katandaan. Si Alexis naman, tinupad ang sinabi niyang aalis daw siya sa baryo at nangyari nga. Ang maganda pa doon, naging isa siyang tunay na lalaki at nagkaroon ng sariling pamilya. Ako naman, hindi ko sukat akalain na magiging isa kong albularya sa baryo na yon. Tuwing may pagkakataon ako, bumibisita ako kila Alex. Hindi naman ako nagtatagal kabanong kasi minsan may mga pasyente akong naiiwan sa baryo. Taon nang lumipas kabanong ay nakapag-asawa na rin ako. At hindi ko nilisan ang baryo masaya. Dahil masyadong halaga sa akin ang baryo na yon. May mga masasayang alaala kami sa baryo na hindi malilimutan. Itinatak ko sa isipan ko na karugtong na ng buhay ko ang baryo masaya. Wakas,